pa more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Good day to you, Popoy and Dasmine. It took me a lot of courage to write your program. Kadalasan kasi ng mga lumiliham sa inyo ay mga babae at hindi madali para sa akin bilang isang lalaki na isiwalat in public ang kinakaharap kong kalituhan sa ngayon. I am Dexter, isang young architect sa isang malaking construction firm dito sa Manila. Gusto kong umpisahan ang istorya ko sa pagpapakilala sa inyo sa babaeng matagal kong pinangarap, si LV. I was in my freshman year na maging professor ko si LV sa isang minor subject ko sa school. It was love at first sight. Sa maniwala kayo at sa hindi, noong una ko makita si LV, I knew right there and then that she's the one I want to marry. Totoo pala yun, Popoy at Dasmine. Kapag nakita mo na yung the one mo, babagal ang oras. Parang mag-freeze yung moment. Iyon ang eksaktong naramdaman ko nang makilala ko si LV. Since day one, hindi ko na siya tinantanan pa. I made every effort para magpapansin sa kanya. I was very vocal about how I feel for her. Yes, Popoy at Dasmine, kahit alam kong bawal, ay nangasa kong ligawan siya. Hi, ma'am. Good morning po. Good morning, Mr. Castro. Ma'am naman, masyadong formal. Habang Dexter na lang eh. Okay. Dexter na kung Dexter. Ma'am, ako na magbabuhat ng dala nyo. Alam niyo namang ayaw ko kayo nahihirapan eh. Dexter, huwag dito, okay? Ito naman, naglalambing lang. Dexter, you don't talk to me that way, okay? Professor pa rin ako dito, kaya kailangan mo kong galangin. Okay po. Sorry na po. Ma'am, pwede ko po ba kayo maimbitahan mag-lunch mamaya? Sumobra kasi yung padala ni tatay kaya ililibisan na kita. Dexter, ipunin mo na lang yung sobra mo. Malapit na ang finals nyo. Marami kang plates na kailangang ipasa. Okay lang yun, ma'am. May naitabi pa naman po ako para dun eh. Sige na, ma'am. Pumayag ka na. Mr. Castro, hanggang kailan mo ba ako kukulitin, ha? Kailan mo ba ako tatanpanan? Hanggang mapasagot kita at maging girlfriend. Shh, Dexter! Huwag ka ngang maingay. Baka may makarinig sa'yo na co-faculty ko. Alam mong bawal na bawal sa university natin ang may ganyang bagay, di ba? Eh, paano naman kasi, ma'am? First year college pa lang ako. In love na ako sa inyo. 2 taon ko na kayo nililigawan at 2 taon na rin kitang pinabasted. Eh, wala naman kasing masama kung magiging girlfriend kita. Wala namang batas sa Pilipinas na nagbabawal na hindi pwede mahalin ng teacher ang estudyante niya. Wala ngang batas na nagsasabi ng ganon but morally incorrect sa aming mga profesor na patulan ng estudyante namin. Eh di magpapa-drop out na lang ako. Lilipat na lang ako sa ibang university. O baka pwede na yun. Dexter, ang tigas talaga ng ulo mo. Yang ugali mo na yan ang kinakabasted mo lagi sa akin. You're such a spoiled brat. Hindi ka nag-iisip. Napaka-immature mo. Kung gagawin mo yan, babalik ka na naman sa pagka-freshman dahil hindi makikredit ng ibang university sa mga subjects mo dito. At pag nangyari yun, mas mahihirapan ang mga magulang mo kakakayod sa probinsya mapag-aral. Saan ba dito yung apartment? Yung bahay na may red gate daw sa tabi ng tubigan. Okay. Yun. Baka ito na nga. Kapag doorbell nga. Naku. Baka tulog na si ma'am. Ma'am LV? Ma'am LV? Ma'am! Ma'am, si Dexter po to! Ma'am! Dexter? Anong ginagawa mo rito? Is oras na ng gabi Ma'am, pasensya na po sa istorbo Di po kasi ako makatulog eh. Paano mo nahanap tong bahay ko? Secret, ma'am. Meron po akong detective. Dexter, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Umuwi ka na, okay? Ma'am, teka lang naman. Dexter, bitiwan mo yung gate. Sige na, umalis ka na. Ma'am, mag-usap naman tayo, please. Sandali lang. Pag hindi ka umalis, tatawag ako ng barangay. Ma'am, gusto ko lang naman makausap ka ng saglit eh. Wala naman ako gagawing masama. Dexter, umuwi ka na.
Dexter, ano ba? Sige na, umuwi ka na. Umuulan na, oh. Hindi ako uuwi. Kung kinakailangan magbabad ako sa ulan, kausapin mo lang ako, gagawin ko. Ano ba? Tigas naman ang ulo mo. Parehas tayong mababasa at magkakasakit nito eh. Sige na, umuwi ka na. Lumalakas na ang ulan. Ayoko. Dito lang ako hanggang kausapin mo ako. Ay! O sige na nga. Pumasok ka na. Pero pag tila ng ulan, umuwi ka na rin, ha? Ilang beses ka bang inira ng nanay mo, ha? At ganyan katigas ang bungo mo. Ang kulit-kulit mo. Tignan mo, parehas tuloy tayo na nabasa. Ma'am, ganda pala ng bahay mo. Alagang-alaga. Sarap mo siguro maging asawa. Maasikaso ka sa bahay. Dexter, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi ka pa umupo? Ma'am, basa ako eh. Baka mabasa yung sofa niyo, nakakahiya naman. Sige na, umupo ka na. Papatuyuin ko na lang yan bukas. Ma'am, sino kasama niyo dito? Ako lang. Solo ako naninirahan dito. Kaya ayaw kitang papasukin. Mamaya kung ano pang isipin ng mga kapitbahay ko. Sabihin pa nag-uuwi ako ng batang lalaki. Ma'am, hindi na po ako bata. 20 years old na po ako. Oo, alam ko. At ako, 29 years old na. Ilang taon na lang masisipa na ako sa kalendaryo. Okay lang yun, ma'am. Hindi naman nalata eh. Kung magkaedad lang tayo. Ay, ako, Dexter. Ako nga, tigil-tigilan mo, ha? Hoy, Totoy. Hindi niyo ako magugoyong mga kabataan kayo sa pagganyan-ganyan niyo. Kung sa mga babae sa campus natin umi-epek yung pagpapakyut mo, ibahin mo ko. Hindi naman ako nagpapakit sa ibang babae. Sa'yo lang, ma'am. Alam mo, Dexter, sa totoo lang, hindi naman ako niinis sa'yo eh. Nagtatawa na nga lang ako kasi kung magsalita ka, parang siguradong-sigurado ka sa mga sinasabi mo. Siguradong-sigurado ako, ma'am. Seryoso po ako sa nararamdaman ko. Tumingin ka sa mga mata ko, Dexter. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo, ha? Yung sinasabi mong nararamdaman mo sa akin, pansamantala lang yan. Once you graduate and you get out of the real world, mas madami kang makikilalang mga babae. Mas magaganda, mas sexy, mas mabait kesa sa akin. Makakalimutan mo rin ako. Ma'am, hindi po mangyayari yun. Kahit pa ulit-ulit niyo po ako itaboy, kahit graduate na ako at mag-architect at makakilala ng libo-libong babae, mamahalin ko pa rin po kayo. Kasi para sa akin, wala pong higit pa sa inyo. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi, hindi mo dapat ginawa yun. Sorry din, Ma'am Elvie. Pero hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko. Totoo niyan, gusto ko pang ulitin. Masigit pa doon. Dexter, please, stop it. Elvie, mahal na mahal kita. Sa'yo lang ako nagmahal ng ganito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Please, Elvie, nararamdaman ko, mahal mo rin ako. Dexter, wag. Parehas tayo mapapahamak sa ginagawa natin eh. Ayokong masira yung kinabukasan mo. Wala na akong pakialam sa kinabukasan ko kung hindi rin naman ko yung makakatuluyan ko. Please, Dexter. Please, Elvie. Magpakatotoo na tayo sa sarili natin. I love you, Elvie. Popoy at Yasmin, sa tagal ng paniligaw ko kay Elvie at sa hindi ko na mabilang na beses na pambabasted niya sa akin, that one night stand meant a lot to me. Para sa akin, hindi lang siya basta sex o tawag ng laman. It was more than that. Para sa akin, what happened that night was a confirmation of her love for me. Oo, dinig na dinig ko. Mahal rin ako ni Elvie. Sobrang kaligayahan ang naramdaman ko nung gabing yun. Daig ko pa ang pumasa sa board exam. Para sa akin, si Elvie ang kaganapan ng aking mga pangarap sa buhay. Dahil sa kanya, ay mas na-inspire akong magsipag sa pag-aaral. Kinabukasan, excited akong pumasok. First day ng pagiging official na magkarelasyon namin ni Elvie. Pero syempre, hindi ako pwedeng magpahalata sa mga kaibigan at sa mga kaklase ko dahil alam kong mapapahamak ang babaeng pinakamamahal ko. Tanging ang best friend ko lang at ang pinsan kong si Jojo ang pinagsabihan ko ng aking pinakatatago-tagong lihim.
Uy pare, wag kang magbiro ng ganyan ha. Magpaandar ka na sa iba, wag lang sa akin. Pare, totoo sinabi ko. Ba't ba ayaw mo maniwala? Kami nga ni Ma'am LV. Pare naman, yung ganong kaganda at ganong katalino, hindi papatol yun sa bugoy na uhugin na tulad mo. Tsaka pare naman, tandaan na nun eh. 9 years yung agwat nyo pare, 9 years. So what? 9 years. Age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. Malibasa, di mo pa nararanasan ma-inlove eh. Hindi ka pa talaga tinatamaan. Sige na, naniniwala na ako. Anong balak nyo ngayon? Pag nalaman niya ng buong campus, panigurado, masisipa si Miss Cruz dito sa university. Sino naman kasi may sabi sa'yo na malalaman ng buong campus yung tungkol sa amin? Siyempre, secret lang namin yun. Kaya ikaw wag kang magkakamaling ichuchu sa iba yan ha. Kung hindi, kakalimutan ko magpinsan tayo. Wow! Ako pang hamunin mo sa pagtatago ng sikreto ha. Baka sa sobrang kadaldalan mo, ikaw pa mag-booking sa sarili mo eh. Ito mo nga may pabukay-bukay ka pa. Akala ko ba kailangan isikreto yon ha? Kailangan ko lang ibigay sa kanya talaga to ngayon. Paraan ko to ng pagpapasalamat sa kanya sa ginawa niya kagabi. Ginawa? Bakit Insan? Anong ginawa niya sa'yo kagabi? Anong ginawa niyo ha? Sikretong malupit. Huwag ka nga atat dyan, para kang tangi. Mr. Dexter Castro? Hi Ma'am Lenny. Good morning po. Hindi niyo po kasabay si Ma'am LV? No, hindi siya papasok today. Po? Bakit? Ano po nangyari sa kanya? May sakit ba siya? Tama-tama. Dadalan ko na lang tong mga bulaklak sa bahay niya. Ay nako, huwag ka na mag-abala, Dexter. Patahimikin mo na yung kaibigan ko, ha? Ha? Bakit po? Ano pong ibig sabihin niyo, ma'am? Wala na si LV. Nag-resign na siya sa campus na to last week pa. Ha? Bakit? Hindi ko alam. Pupuntahan ko siya sa bahay nila. Magpapagod ka lang. Wala nang tao doon. Kaninang madaling araw na yung flight niya papuntang Canada. Ha? Anong gagawin niya doon? Hindi pwede mangyari yun. Kagabi lang magkasama pa kami. Kagabi lang sinabi niya mahal niya ako eh. I'm so sorry, Dexter. Kung kailangan ako pa ang magsabi nito sa'yo. Pero, para mas maniwala ka, ito may iniwan siyang sulat sa'yo. Basahin mo na lang ha. I should go. Insan, relax ka lang. Basahin mo na yung sulat. Dexter, by this time, you're reading my letter. Malamang nakasakay na ako sa eroplano at papunta ng Canada. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Ayoko kasi may iniisip akong iiwan ko dito sa Pilipinas. Lalo na kung paborito kong estudyante. Huwag ka sanang magalit sa pag-alis ko. I hope makapagtapos ka sa pag-aaral mo. I will be praying for you. Alam ko magiging magaling kang architect. Just believe in yourself. Maraming salamat sa 2 taong pangungulit at pagtsatsaga mo sa akin. And most importantly, salamat sa pagmamahal. Makakalimutan mo rin ako, Dexter. Hangad ko ang kaligayahan mo. And by the way, about what happened last night, ituring mo na lang yun na isang magandang alaala. Until then, your professor, Miss Elvie Cruz. Oo, pwede iwan ng basta ganun-ganun na lang, LV. Hindi ako papayag na mawala ka pa ngayong alam ko mahal mo na ako. Tabi! Tumabi kayo dyan! Nasagasaan mo kayo eh! Dali na lang, LV. Tayin mo ko, dadating na ako dyan. Hoy, magdahan-dahan ka nga! Hindi yung kalsada doon! LV, mahal kita. Huwag mo kong iiwan. Hoy! Huwag mapamatay ka! Huwag ka magdamay na iba! Wala kang pakialam! Tumabi ka sa dinadaanan ko! Ganun ba? O yan! Ibigay ko sa'yo gusto mo! Hoy! Huwag mo akong gitgitin! Hoy! Ah! Aray. Sir, wag po kayo masyadong gumalaw, makakasama po sa lagay niyo. Nasaan ako? Bakit? Aray!
Sir, nandito po kayo sa ospital. By the way, I am Dr. Mara Trinidad, your attending physician. Ayon po sa police report, na-aksidente kayo na makipag-gitgitan kayo sa van hanggang sa sumalpo kayo sa poste. Kaya nagkaroon kayo ng minor fracture sa leeg. But I'm sorry to tell you na malala ang tama sa right leg ninyo. Madami nadurog na buto at kinakailangan nating sementohan yan as soon as possible. Ano? Nasaan si LV? Kailangan ko siyang puntahan. Sir, please, wag na po kayo magpumilit at tumayo. Makakasama yan sa lagay ninyo. Hindi po namin makontak yung kanina nyo pang binabanggit na LV. Pero nakontak namin yung pinsan ninyong si Mr. Jojo Castro at papunta na siya dito. So, if I were you, sir, magpahinga na lang muna kayo kasi kailangan nyo ng lakas for the operation. Bakit niyo pa kasi ako dinala dito? Bakit niyo ba ako ginamot? Sana hinayaan niyo na lang ako mamatay. Sir, seryoso ba kayo sa sinasabi niyo? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro, ha? Oo! Gusto ko nang mamatay! Sana hinayaan niyo na lang ako makahandusay doon sa kalsada para matapos na itong paghihirap ko. Baka sa ganung paraan, may isipan ni Elvin na balikan ako. Anak naman po pala ng problema niyo. You know what? Hindi ko dapat sinasabi to eh. Kasi trabaho namin mga doktor sa magip ng buhay. Pero minsan, parang nag-girl talaga ang Panginoon. Ayan. Nakikita mo ba yung pasyente sa dulo? Nag-aagaw buhay yan dahil sa cancer. Hinihingan na yan ng doktor. Alam mo ba kung paano halos bumaha dito ng luha araw-araw sa kakaiyak ng pamilya niyan? Alam mo ba kung ilang simbahan na ang pinuntahan ng asawa niyan para humingi ng himala sa Diyos at dugtungan pa ng buhay ang asawa niya? Tapos ikaw tong binigyan ng pagkakataon ng Diyos para mabuhay? Pero ano? Kasayangin mo lang ng dahil lang sa isang babae? Sana nga. Sana nagpalit na lang kayo ng kapalaran ng pasyenteng yon. Sinasayang mo ang buhay mo, sir. Sa walang kakwenta-kwentang problema ng dahil lang sa babae. Excuse me, sir. Palibhasa, hindi mo pa nararanasan masaktan ng sobra ng taong pinakamamahal mo. Taong pinangarap mo na matagal na panahon tapos papaasahin ka lang. Iiwan ka lang sa ere. Eh baka kainiwan kasi buhay mo nga hindi mo kayang pahalagahan. Siya pa kaya. Wala kang pakialam sa pinagdadaanan ko. Doktor ka lang. At wala akong balak na experience yung mga pinagdaanan mo. Kasi ayokong maging katulad mo. Popoy at Asmin, I literally destroyed myself dahil sa biglaang pag-iiwan sa akin ni LV. Ang bilis ng mga pangyayari. The next thing I know, nasa ospital na ako at nakaratay sa emergency room. Ang dami kong tanong noon sa aking isipan. Gusto kong makausap si LV, pero walang makapagturo o makapagsabi man lang sa akin kung paano ko siya makokontak. Naiwan ako na maraming bumabagabag sa aking isipan. Pero buti na lang at nakilala ko noon si Doc Mara. My angel in disguise. The one who saved me from hell. Popoy at Asmin, to make the long story short, tinulungan ako ni Mara na makarecover sa aksidente. And she even went out of her way para tulungan ako emotionally sa pinagdadaanan ko dahil sa pagalis ni LV. Malaki ang naitulong sa akin ni Mara, Popoy at Asmin. Dahil sa kanya ay na-appreciate ko ulit ang buhay. Natuto ulit akong maging masaya. At dahil doon, unti-unti ko siyang minahal. And she was patient enough to wait until my heart healed. Tumagal ng ilang taon ang relasyon namin ni Doc Mara. She was a perfect woman for me. Sabi ko nga, siya na siguro yung ibinigay ng Panginoon sa akin na makakasama ko habang buhay. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa na mag-propose sa kanya. Bakit ayaw mag-switch ng ilaw? Teka nga. Ano ba? Ayaw talaga? Dilim-dilim. Teka nga. May ilaw naman yung kapitbahay ah. Posible naman naputulan ako ng kuryente. Kakabayad ko lang last week. Teka, matawagan nga lang si Dexter.
The subscriber cannot be reached. Please try later. Bakit out of reach ka na naman? Ano ba naman yan? Anong gagawin ko nito? Takot pa naman ako sa dilim. Ano ba naman yan? Kaya mo to, Mara. Kaya mo to, doktor ka. Hindi ka nga takot sa dugo, sa dilim pa kaya? Nasa na ba yung flashlight ko? Dito lang yung sa bag ko eh. Sakit na ba? Ayun. Puti na lang talaga. Scout ka. Laging handa. Sana gumana. Ayun. Okay pa rin pala to. Teka nga. Ayun. Puti na lang naalala ko may kandila akong naitabi dito sa cage. Saan ba yun? Kandila mo yun. Ano naman ha? Ako na lumabas para bumili pa ha? Huh? Sino yan? Sinabi ng sino yan eh. Kung sino ka man ha, huwag ka nananakot. Hindi ako natatakot sa'yo. Sino ka ba? Magsalita ka. Sino ka ba? Huwag ka lalapit sa akin. At huwag ka lalapit sa akin, may hawak akong patalim. Sige lang. Subukan mo lumapit, palalasas yung lalamunan mo. Mara. Surprise! Dexter! Kalma na. Ako lang to. Papatay mo naman ako sa nervous eh. Kung talaga puro makalakuhan. Anong ginagawa mo dito, ha? Anong ginawa mo sa switch ng ilaw ko? Ito naman, binaba ko lang yung main switch ng bahay mo. O ito na, itataas ko na ulit. Ginawa mong garden tong kondo ko? Ang daming bulaklak. And that teddy bear? Ang laki. Han, kumasos ka na naman ba? Happy 3rd anniversary, honey. Oh my. Han, I'm sorry. I'm sorry, nakalimutan ko. Kuwanto kasi ng trabaho ko sa ospital. Okay lang, Han. I understand. You're busy saving lives. Han, thank you. Thank you so much. Thank you for what? For being so understanding. Ang dami ko ng pagkukulang sa'yo bilang girlfriend pero hindi mo ko sinukuan. Hindi kita kailanman susukuan. At kahit gaano man maging sobrang busy ka dyan sa trabaho mo, hindi ako magsasawang magpapansin sa'yo. And I'm not gonna get tired of loving you. Ikaw ang dahilan kung bakit pa rin ako nabubuhay hanggang ngayon. You saved my life, remember? Han, trabaho ko yun. Pero hindi mo na trabaho yung pagtiyagaan ng isang pasaway at patapon na taong katulad ko. Shh, don't say that. Pasaway, oo. Pero patapon? No, Dexter. Hindi ka patapon. Hindi mo lang nakita noon kung ano yung worth ng buhay mo. Kaya ang ginawa ko, pinakita ko lang sa'yo how wonderful man you are. At hindi ako nagsisisi na kinaga akong ilabas yun sa'yo. Kaya nga, thank you, Hana. Thanks for coming into my life. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. Ako din, Dexter. Sobra-sobra kitang mahal. Kaya, please promise me. You'll always take care of yourself para hindi ako lagi nag-aalala. Opo. A beautiful doctor. Ay, siya nga pala. May bibigay ako sa'yo. Hindi pa tapos yung surprise mo? Siyempre hindi pa. Kumbaga may finale pa. Okay, fine. Ano na naman yun? Ipikit mo muna yung mata mo. Bakit may ganun pa? Han, gawin mo na lang please. Okay. Ito na po. Ito na. Nakapikit na. Now, open your eyes. Dexter! Dr. Maria Criselda Trinidad. Will you be my wife? Dexter. Please marry me, Mara. I want to spend the rest of my life with you. Of course. I will. I would love to be your wife, Architect Dexter Castro. Thank you, Mara. Thank you. I love you so much. I love you.
Hello, Insan, nasan ka? Nasa Makati, bakit? Hamang tama. Idaanan mo ako dito sa Ihawan. Inom tayo, Insan, sagot ko. Bakit? Anong meron? Insan! She said yes. Ano? Hindi kita maintindihan. Sabi ko, pumayag na si Mara. Umuo na siya. Papakasalan na niya ako, Insan. Talaga? Oo. Wow! Congrats, man! This calls for a celebration, Kaya nga, bilisan mo na. Pumunta ka na dito. Sige, Insan. Diyan na ako ng 20 minutes. Mauna ka na sa loob. Order ka na. Sige, Insan. Bilisan mo, ha. Sige. Good evening, sir. Table for how many? For 2 lang. Dito po, sir. Table number 4. Would you like to order, sir? Isang bucket lang ng beer tsaka crispy pata. Okay, sir. Serve ko, sir, 15 minutes. Sige, salamat. Dito lang. Anak, sige na, kumain ka na. I don't want to eat. I want my dada. Your dada is not coming anymore. So finish your food so we can go home. No! I don't want. Where's dada? Don't be a bad girl. Papa God, don't get mad at you. But I want my dada. I want my dada. Oh, Aris naman kasi. Hindi ka rin naman sumipot. Baby, okay. Finish your food and we will call Dada so he could taste us, okay? I want my Dada! Anak naman, huwag kang maingay. Nakakaya sa mga tao Hello, Insan, nasa ka na? Papunta na dyan, man. Papunta, yan ka na naman eh. Sabi mo 15 minutes mauubos ko na isang bucket, wala ka pa din. Ano, Insan? Sabi ko, malalasing na ako, wala ka pa rin. Ano? Hindi kita maintindihan. Ano naman yan eh. May mag-ina kasi dito. Napakaingay. Nag-aawa yata. Iyak nang iyak yung bata. Teka, parang kilala ko ah. Hello, Insan. Sabi ka. Insan, sige na. Ihintayin na lang kita. Parang kilala ko yung babae ah. Oh, ayan. Oh, ayan. Very good naman palang, baby eh. Finish your food na. Okay, but promise me, you'll buy me a doll. Of course, anak. I'll buy you the biggest doll in the mall. Yay! Thanks, Mom! You're welcome, anak. Kain na ng kain. LV? Yes? It's Dexter. Naalala mo pa ako? Oo naman. Hi, kamusta? Ikaw, kamusta? It's been what? 3-4 years? How are you? Kailan ka pa nakabalik? I'm good. Dumating ako 4 months ago. Mom, who is he? Anak, he's my friend. Anak mo? Cute naman. Hi, I'm Tito Dexter. How about you? I'm Lizzie. Hello. Nice name for a cute baby girl. May I know why you're crying? Because my dad is not here eh. Si Harris, husband ko. Hindi nakapunta eh, pinsan. Sige Dexter, nice seeing you. Mauna na kami. Elvie? Anak, say goodbye na to Tito Dexter. Bye, Tito Dexter! Bye, Lizzie. Bye, Elvie. Popoy at Asmin, parang pinagtitipan talaga ako ng tadhana. Matapos kong mag-propose ng kasal kay Mara, ay aksidenteng nakita ko naman ulit si LV. Akala ko sa pelikula lang nangyayari ang mga ganun tagpo. Pero, totoo pala. Kung kailan maayos na ang lahat, saka bumabalik ang multo ng iyong nakaraan. Gusto kong isipin noon na aksidente lang yon. Pero matapos ang pagkikita namin yun ni LV, ay hindi na nanahimik pa ang kalooban ko. Yung matagal ko nang ibinaon na alaala ni LV ay muli na namang lumutang. Parang patay na bumangon mula sa hukay. Alam ko, Popoy at Asmin, na hindi na ako dapat pang magpapaapekto sa tagpong yun. Pero ang dami kong gustong itanong at sabihin sa kanya. I strongly feel na kailangan namin ng maayos na closure
And I really think that I deserve an explanation from Elvie. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa naman? Kung kailan naman nasa kasarapan na ng paglantak ng crispy pata at pag-ubos ng isang bakit ng birangga, saka naman magpapakita yung multo ng nakaraan. Excuse me, Yasmin, nung nagkita sila, hinihintay pa lang ang crispy pata. Ay, hindi pa magawa? Ay, hindi pa gawa? At ang burr. At ang burr. Wala pa yung burr. Wala pa ba? Sabi niya maubos niya yung burr. Wala pa nga si pinsan eh. Baka ibang burr brand siguro yun niya. Napakahirap naman ang sitwasyong ganito ni Dexter. Dali-dali lang naman ang ganyang sitwasyon, Popoy. Deadmahin mo lang, di ba? Paano mong deadmahin? Isa siyang naging bahaging importante sa nakaraan mo. Ay, nakaraan na nga eh. Di ba kaya nga tinatawag na nakaraan, past is past, di ba? Ay, yan ang isa sa mga pinakamadaling sabihin, Ay, pagka nakaraan na o nakalipas na, palipasin na yan, nagdaan na nga yan. Pero alam mo, emotionally, it's really hard, lalo na kapag wala ngang closure. Katulad nitong sinasabi ni Dexter na nagkaroon kayo ng special something, tapos bigla sa isang idlap, walang explanasyon, walang malinaw na nangyari para biglang alisin na lang sa'yo yung communication. Anong closure ang hinihingi? Unang-una, naging sila ba? Oo naman. Diba? Oy, wala nagkaroon lang sila, one night stand lang yon, Popoy. Hindi naman naging sila. Kasi, diba? Kaya lang, may confirmation ba o magjowa tayo? Nagkaroon lang sila ng kemihan. Ay nako, pero ito para sa akin, one night stand yun nangyari. Dahil yun lang talaga, that's the only night na na-express nila sa isa't isa yung pagmamahal nila, diba? Pero the exchange of the I love you, I love you, Ma'am Elvie, I love you, Dexter, hindi naman pwedeng one night stand yan. Kasi ako, ang tingin ko sa one night stand, kahit walang I love youhan dyan, kanina lang kita nakilala, yun, one night stand yun. Ngayon lang ito mangyayari. Pero kapag ganito na merong emotions na nakalagay, that is more than a one night stand. Unang-una sa lahat, Popoy, how sure are you na emotion talaga yun? I love you is just a word. Kung if it was real emotion from Elvie, kung talagang mahal siya ni Elvie, hindi niya iiwan nang ganun-ganun na lang si Dexter. Kaya I don't believe na it's just what? It is emotion. It's just a word. Sinabi na lang yun ni Elvie dahil kumbaga parang spur of the moment. Kumbaga nandun na. Spur of the moment. Diba? Naku, nag-spur of the moment ako, bigla ako napabuka. Napabuka ka? Ganun ba kayong mga babae? Ganun kayo magulat? Ganun kayong... wala, nandun na nagkasubuan na nakatutok na Artica pa ba? Oo. Nakatutok na ang pagkakataon. Popoy, kumbaga sa manok, ayan na yung palay. Gutom ka, Artica pa ba? Yung palay, inintay mo? Ikaw gutom. Gutom ka, isang linggo ka hindi nakakain. Hinainan ka ng pagkain, kahit sabi mong panis yan. Artica pa ba? Pero para sa akin talaga, hindi ko matatanggap na spur of the moment o dahil sa nandyan na sa harap. It is just a word. Para kay Elvie, hindi yan word lang para kay Elvie. Popoy, para sa isang taong in love, patay na patay ka, halimbawa sa isang babae, sa isang lalaki, lahat sa'yo may kahulugan. Pero si Ate Elvie, kung talagang mahal niya in the first place, si Dexter, hindi niya ilalagay sa ganong kaalanganing sitwasyon si Dexter na makikipagkimihan ka, tapos kinabukasan, iiwanan mo. Sandali lang, alalahanin mo, si Dexter ang nagpumilit na pumasok. Itinataboy siya, nasa gate pa lang. Itinaboy na rin siya ng ulan, pero hindi pa rin siya nagpataboy. Hanggang sa naawa na lang, for humanitarian reasons, pinapasok siya ni Elvie sa bahay. Sa bahay nung una. Kaso nga lang, nagtuloy sa bahay bata. Kaya nga, di ba nga? Di ba nga, nung una tinataboy siya ni Elvie, di ba? Oo nga, hanggang sa huling pagkakataon, tinataboy siya. Pero para sa akin, naiintindihan ko naman kasi si Elvie na meron silang teacher-student, yung namamagitan sa kanila, that's a teacher-student affair na hindi talaga sinusuporta na kahit anong eskwelahan naman. Dahil magiging unfair yan sa ibang mga estudyante at hindi magiging malusog para sa estudyante lalong-lalo na. Pero ang punto nga dito, Popoy, yung pagsasabi ni Elvie ng I love you, I think that's real. Totoo yun. No, kasi kung one night stand lang yan ba, ang dami mong pwedeng sabihin. It's just a word. Ako, I can even tell you, I love you. Pero hindi ko naman imimin yun. Pero I can see it in your eyes. Of course you can't lie to me. Hindi ka pwede magsinungaling pwede sa akin. Bradley, halika dito. I love you. Jay, I love you. Sir Mars, I love you.
Totoo. Chris, I love you. Si Chris. Si Chris, I love you. O, pwede ko sabihin na I love you. It's just a word. Pero iba ang salita sa action. At kung talagang mahal siya ni LV, hindi niya ilalagay si Dexter sa ganong sitwasyon na alam niyang patay na patay sa kanya yung bata. Alam mo, tapos, para sa papatulan mo, bibigyan mo ng pagkakataon na magkemihan kayo, tapos bigla mong iiwan. Yun hindi niya mahal yun. Hindi, merong rason si LV. Maawa na lang yun. Maawa ka! Kaya inuwanan na souvenir. Kaya tatanggap, ikaw ba dahil sa awa mo? Ikaw, pag may nakita ka bang Sandali. kakilala mo sa labas na uulanan, hindi mo papapasukin? Papapasukin mo. Ayan, pero ganito, pagka naawa ka ba, tatanggapin mo ang isang tao with open arms and open legs ng ganun-ganun na lang? Ay, depende. Lalo na, kasi hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na kung kami mga lalaki pa. Sige, kung kami mga lalaki na sinasabi nyo mas agresibo sa isang relationship na magsasabi ng I love you na word lang talaga yon o singaw lang para lang mangyari yan, para lang mapabuka ang lahat ng mga mapapabuka sa inyo, pwede pa Pero si LV, ito, ayaw magpaligaw sa kanya ha. Isa-isahin ko lang ha. Ayaw magpaligaw sa kanya. Ayaw ng teacher-student affair. Relationship. Ayaw niyang papasukin na nga sa bahay. Pero dahil sa pagpupumilit, nandyan naging successful na rin. Hindi pa ba sapat na dahilan nyo para sabihin hindi mahal? Hindi. Mahal niya. Mahal niya ito dahil lalo sa inyong mga babae, ganun kataas ang tingin namin mga lalaki. Pagka nagsabi kayo ng I love you, hindi lang basta salita yun. Alam mo, nung gabing ito, masyado ka maraming pakahulugan sa mga Dexter, bagay-bagay. Hasmin, kamukha mo kasi si Dexter. Hindi. Dexter Doria. Hindi, Hasmin, ito si Dexter tsaka si LV nung gabing yun, kung sinasabi mo na, hindi, wala, salita lang yung kay LV. Ang dami niyang pwedeng sinabi nun. Yung iba nga, pwede niyang hindi niya na sinabi. Pwedeng pinadaan niya lang sa tunog, yung mga, sana ganun na lang yung mga ginawa niya. Popoy, parang ganito lang yun. Hindi mo kailangan sumagot ng I love you too. So, ibig sabihin, lahat ba na nakikipag-sex, ibig sabihin, necessarily, nakikipag-sex, mahal nila yung mga kasex nila? Ganun ba yun? Of course not. Dapat ganun. Pero yun nga yung sinasabi ko. Kaya hindi natin tinuturing na, para sa akin, hindi ko itinuturing na one night stand. Yun nangyari sa kanila. For Dexter, it wasn't a one night stand, sabi naman niya. Isang special na gabi yan. But for LV, it's just a one night stand. No, I don't think so. Bakit niya iniwan si Dexter? Paano nga, mapapalitan mo ba ng ganun lang kabilis yung flight mo na bukas? Kung mahal mo nga. Bakit hindi niya sinabi? Sige, yun na lang. Kung mahal nga talaga ni LV, bakit iniwanan niya? At bakit noon lang? Diba? Bakit noon nangyari kinabukasan, iniwanan niya agad-agad? Whereas, kung talagang mahal niya, pwede naman sinabi niya na noon pa. Or in the first place, kung mahal niya, dapat sinagot niya na niya noon pa. Ibig sabihin, hindi ngayon talaga mahal. Hindi, mahal niya. Para sa akin, mahal ko niya. Sa'yo. Anyway, baka naman kasi kay Dexter lang talaga walang closure, pero kay LV, the mere fact na kinasal na siya, may asawa at anak na, may closure na sa kanya. Si Dexter na talaga walang closure. Sinabi ba na ay kinasal na rin si LV sa iba? Meron siyang anak. Natin, asawa at anak. Yan ang hirap sa atin. Asumero tayo. Meron lang siyang anak. Sabihin na nga lang natin. Dada. Sabihin na nga lang natin, may anak siya at merong asawa, di ba? Hindi pa ba closure na maituturing yun? Para sa akin, hindi pa yun. Iba pa rin yung makapag-usap kayo. Wala nang dapat. Alam mo, minsan kasi mga kapamilya, yan ang problema sa atin. Ang ayos-ayos na, yung gusto nyo katsikahan ninyo, yung gusto nyo makapakausap pa yung mga nakaraan, ganyan-ganyan, mas magugulo lang ang mga bagay-bagay. Hayaan nyo na gano'n na lang. Ang ayos-ayos na Kumbaga parang isipin nyo na lang, paano kung hindi nyo nakita yung taong yon, di ba? Adi, tuloy pa rin ang buhay, so wag nang guluhin ng mga buhay-buhay. Parang lang yung mga naglalaro ng Spirit of the Glass, nananahimik ang mga patay. Ginigising ninyo, sinasapian tuloy kayo. Paano nga? Kaya nila kinakausap, di ba? Para meron silang gusto malaman doon sa isang lugar na yon. Ang dami namang gustong pagtanungan, meron namang gwardya para pagtanungan, may Google na nga. Bakit sa patay pa itatanong ang mga gustong itanong? Nananahimik na sila sa kabilang dimensyon. Kasi nga, meron mga kwarto na hindi mo matulog-tulog. Ba't pa tinawag na kwarto yun? Ay, problema na yun nila. Di ba? Kaya nga, naging problema kasi may unfinished na hindi pa tapos na tapos. Kapag hayaan na yan. Kasi ganito naman. Kaya iiwan na yun nakatiwangwang. Ganito naman ang tingin ko dyan, Hasmin. Dun sa pagiging wala nila ng closure nitong si Dexter. Napakahirap naman umusad sa buhay ng ang dami-dami mo nga. Sabi nga ni Dexter, di ba? Ang dami-dami niyang tanong. Ang dami-dami niyang gustong malaman. Depende sa kung anong mga tanong. Google mo.
Hindi, depende mga kung anong gusto mong malaman, 'di ba? Bilang former partner, 'di ba, na o kung ano nangyari or what might have been, yung may mga ganun, yun ang mga delikado. Pero kung bakit mo ko para saan pa? Para hindi ka na nag-iisip. Nagkulang ba ako? Nagkulang ka ba? Ano ba nangyari? Para sa akin, okay lang yun na itanong mo. Kesa naman, nandun ka na sa panibago mong relationship and you're trying to move on, pero ang iniisip mo pa rin, ano kaya yung nangyari doon sa relationship to dati na hindi ko alam pa rin. Bakit? In the first place, hindi ka pa nga talaga nakaka-move on kung gano'n, di ba? It's so unfair. Unfair on your part. Unfair on your part na nagjowa ka na ng iba at ngayon, nag-propose ka pa. And unfair din sa part ng girlfriend mo na ang dami mo palang iniisip. Kumbaga parang meron ka palang naka-leave pa na hanging doon sa past mo. Tapos ngayon gusto mo akong pakasalan, di ba? Okay nga yun That is so unfair. Kaya mo gagawin ang closure sa nakaraang relationship mo para nga maka-move on ka ng magaan yung loob mo. Hindi ka naman pala naka-move on. Kapag hindi ka pa naka-move on, huwag ka dapat in the first place nagrelasyon. Ganoon lang yun. Period, di ba? Kasi dinadamay mo yung ngayon mong karelasyon. Pero kapag ganito nga na nangyari, nakita na ulit. Naging panakit butas sa charing. Ay, ikaw, naging panakit butas. Pambara. Hindi ba ikaw yung pambarang butas? Pambara kapag ka malaki-laki, pagka tagpi lang yun, maliit lang. Alam mo, masyado tayo naaapektuhan. Itong Dexter dito, dapat di ka na sumulat, nakakainis ka eh. Kasi sira ang mga namin dito, mga pagkakaibigan namin. Sige. Ito, mamaya mo na iabot sa akin yung kandilang sinusoli mo, Hasmin. Mamaya tayo magsolian ng kandila. May nag-text. Sabi? Yung ka-classmate ko, si Yani Sirot Rosales. Sabi niya, Sister, contradicting at ang point niyo ni Popoy, napipikon na ako sa kanya. Mars! Pero totoo yan, iba talaga kami ng punto ni Popoy. Iba ang punto talaga ng mga lalaki at mga babae, Mars. Kaya, go, girl power. Kayo itong mga babae, pagka nagsabi kayo, I love you, totoo yun. Tapos sabihin niyo, kayo nagsasabi kayo ng I love you, kahit of course, Popoy, huwag tayo maglokohan. Niloloko siya ni LV. Popoy, pag ikaw ba sinabihan ka sa... Bradley, pag sinabihan mo ba si Popoy ng I love you, ikaw? Hindi. Maniniwala ka ba agad? Ang sinasabi ko dito, hindi lang yung statement na yon. Meron kayong ginagawa Meron kayong ginagawa nun. Popoy, ang dali lang sabihin nun, ang dali lang dayain nun. It can be faked. Diba? It can be faked. Pero, para mo mapapatunayan ng pagmamahal, sa action yun, Popoy. Yun. Yun nga. Yun It's more than a word. Pero yung, yun nga, may action, may word pa kayong ginagawa ng moment na yun, tapos magsasabi ka ng ganyan, and you're telling me na, hindi, talaga niloko lang talaga ni Elvian. Hindi ako maniniwala nun. Ikaw ang dehado dito. Ikaw yung teacher. Ikaw yung pwedeng maalis sa trabaho. Ikaw yung babae na mas, sabi nyo, meron kayong dignidad na mas pinoprotektahan para sa aming mga lalaki. Kaya para sa amin, ang dating talaga nun, sabihan mo kami ng I love you, habang ginagawa natin tong bagay na to, that is something. So sa mga babae, alam nyo na ha, para mag-get on nyo yung mga lalaking pangarap nyo sa buhay. Sabihan nyo agad, I love you, agad, gano'n. Hindi, pero malalaman mo naman. Totoo naman yung sinabi mong pwedeng i-fake yan, Asmin. Mararamdaman mo yan mararamdaman mo yan. But anyway, mga kapamilya, wala naman tayo nung nagchuchuktsakan yung dalawa, kaya bahala sila sa buhay nila, di ba? Pero ito ka na nga maya-maya mga kapamilya, tabayaran natin sa part 2. Naku, ano bang gagawin nito ni Dexter? At ano na naman ang pagbabadyang dinala ng bagyong si LV sa buhay ni Dex. Di ba? Bagyo talaga. Sa buhay ni Dexter at ni Mara. Abangan natin yan sa part 2. Kasama niyo po kami. Ako si DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Asmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR, Popoy at Asmin, tutulman ng aking pinsang si Jojo, ay gumawa ako ng paraan para malaman ko ang address ni LV. Gusto ko siyang puntahan at makausap sa huling pagkakataon. Hindi ko muna binanggit kay Mara ang tungkol dito dahil ayoko na magkaroon siya ng pag-aalinlangan. Sa totoo lang kasi, Popoy at Asmin, dinala ni LV ang isang bahagi ng puso ko na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin naibabalik sa akin. At ang parteng iniwan niya ay puno ng sama ng loob. Kaya gusto ko siyang makaharap once and for all. Dahil gusto ko na buo kong ibibigay ang puso at sarili ko kay Mara kapag kinasal na kami.
Everest Street. Dito na ba? Sige, salamat. Kaming bayad. Ingay naman. Get out of here. Please. I'm asking you nicely. Please. I don't need you in my house. Get out. Don't touch me. Don't touch me, okay? I'm begging you. Whatever. Get out of my... Get out. I don't want to see you here, okay? Saan ba dito yung number 35F? Ay na pa kami hanap ni Manong eh. Excuse me, Manang. Saan po ba dito yung 35F? Yung bahay ng Canadian? Yung foreigner baka mo. Ayun na. Yon, yung may nakabukas na blue gate, ayun. Yung maraming tao na nagkukumpulan, ayun yon. Bakit po madaming tao? Anong nangyayari? Nako, malamang nag-aaway na naman yung mag-asawang yun. Malamang bugbog sarado na naman si LB. Ay nako, ewan ko ba sa babaeng yun, napakamartir. Get out of my house! I don't need you! No, Harris, please, I'm staying. Then do whatever I tell you! You never learn! Stop it, Harris, please don't. Not gonna stop unless you learn your lesson, okay? I'm sorry, Harris. I won't do it again. Please, give me back my daughter, please. Dada, you're hurting Mom! Go back to your room, Lizzie, or I'll spank you too! Wag, Harris. Wag mong idamay ang anak ko. I don't understand you! I don't understand you! Dada, stop hurting Mom! Go to your room, Lizzie! Lizzie, no. I want my mom! You like your mom? You want your mom? How about this one? Napakahayop po talaga, walang yaka. Harris, stop hurting my daughter. Please, Lizzie, come Elvie! here. Dexter. Get rid of her! Stop hurting your wife! Who is this guy, huh? Who are you to tell me what to do? I am Elvis' friend and I'm not gonna allow you to hurt her again! So? Is this your new guy? Is this your new toy, huh? No, Harris, I don't have another man. Dexter, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Hindi kita iiwas sa ganyang itsura. Duguan ka na, oh! Halika, dadaling kita sa ospital! Huwag ka na makialam, Dexter. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Umalis ka na. Problema namin mag-asawa to. Elvie, ganyang klaseng lalaki bang kinakasama mo, ha? Maawa ka naman sa sarili mo at sa anak mo! Huwag ka na nga makialam sa buhay ko, Dexter. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa dito. Pero, Elvie! Umalis ka na. Umalis ka na. Ano naman kasing pumasok dyan sa kukote mo at hinahanap mo pa siya? Hindi ka ba nakontento, ha? Pinunta mo pa. Insan, na-curious lang ako, yun lang. Na-curious o gusto mo lang guluhin yung buhay niya? Insan, syempre kahit papaano naman may pinagsamahan kami ng tao. Sana hindi mo rin nakakalimutan na dahil sa kabaliwan mo sa kanya, munti ka na mamatay, Brad. Hindi ko nakakalimutan yun, Jojo. At hindi ko din makakalimutan na pinaasa niya ako at iniwan nun sa ere. Kaya nga kung ako sa'yo, tantanan mo na siya, okay? Para wala ka ng problema. Pero bakit kaya kami nagkita? After 4 long years, nagkrus ang landas namin. May ibig sabihin yun, Insan eh. Nagkataon lang yun. Wala yung ibig sabihin. Insan, ramdam ko hindi maganda ang lagay ni Elvie at ng anak niya sa asawa niya. Ano? Paano mo nasabi yan? Kasi Insan, nung pinuntahan ko siya, naabutan ko binubugbog siya ng asawa niya eh. Grabe, Jojo. Pag nakita mo yung tsura niya, hindi mo siya makikilala. Duguan at puro pasa ang katawan. Naawa ako, Jojo. Lalo na doon sa bata, si Lizzie. Nadadamay din sa kalupitan ng asawa ni Elvie. So feeling mo, kaya kayo nagtagpo, kaya kayo pinagtagpo ng tadhana kasi ikaw yung magiging tagapagligtas nila, ganon. Ikaw naman yun ang Superman sa buhay ni Elvie. Insan, puwera biro ah. Pag nakita mo yung mag-ina, nakakaawa talaga. Kumukulo nga yung dugo ko sa asawa niya eh. O hindi nga lang ako pinagtabuhin ni Elvie, baka naupakan ko yung Canadian na yun eh. O kita mo nga, pinagtabuyan ka na naman, di ba? Ibig sabihin, hindi ka niya kailangan kaya, Insan, wag mo nang ipilit. Laya mo na siya. Robo lang yan, man. Ang tahimik at ang saya ng buhay mo with Mara. Eh, wag mo na ulit gawing komplikado pa. Problema niya na yun. Pinili niya yung Canadian, pues, magtiis-tiis siya sa asawa niya.
Popoy at Asmin. Alam ko nang may point si Jojo. Tama siya. Hindi na ako dapat pa makialam sa problema nila mag-asawa. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sobra akong apektado sa kalagayan ni Lizzie, ang anak ni LV. Wala naman akong hilig sa bata, pero sadyang magaan ang loob ko kay Lizzie. Gayunpaman, wala ako sa posisyon para pakialaman sila. Ang pagtataboy na yun sa akin ni LV ay tama ng rason para itigil ko na ang kagustuhan kong makausap pa siya. Natanggap ko na noon na siguro nga tama yung sabi ng iba. Na sometimes, not having a closure is already the closure. At dahil nga simula na makita ko ulit si LV ay nabawasan na ang oras ko naman para kay Mara, ay gumawa ako ng effort para bumawi sa aking fiancé. At bumalik ako sa dati kong buhay. Sa office, at hindi ka na nag-site visit pa. Ayan tuloy yung mga allergy mo sa balat mo. Dahil sa alikabok, naglabasan na naman. Han, may architect ba na hindi pwede maalikabukan? Hindi may iwasan yun. Ay nako, ang dami pang palusot eh. Alam ko yon, Mr. Castro. Pero sana maging maingat ka naman. I always tell you to take care of yourself, di ba? Pati yung mga vitamins na binibili ko sa'yo, hindi mo na naman iniinom. Okay, doktora, okay. Ako na po ang pasawayin yung pasyente. Ako? Salamat ka talaga at mahal na mahal kita. Hindi ako nagsasawang alagaan ka. Pero for the nth time naman, Han. Inamin mo naman yung mga pinaprescribe ko sa yung gamot. Aba, ayoko maaga mabiyuda, ha? Hindi mangyayari yun, Han. You know why? Because I got the best doctor in the world. Han. I'm sorry, Han. I should go. Tumakas lang ako sa ospital. Huwag ka muna umalis. Stay with me here, please. But Han, please, I can stay longer. Sabi ko, nagmerienda lang ako. Hanapin ako ng mga co-doctors ko doon. Please, sabihin mo may emergency ka. Ayaw mo ba akong makasama? Of course, pero... I want to make love with you. Now. Han, nakapinat ka. Okay, ganito na lang. After my shift tonight, noong 9 p.m., dito lang ako dadiretso, okay? I sleep over to take care of you. That be okay? Okay. As if I have a choice. Oh, wag ka namang tampo. Sige ka, kasi hindi ka gagaling yan. Basta promise, babawi na lang ako mamaya, okay? Kaya inumin mo na yung gamot mo, rest well, para may lakas ka mamaya. Okay? Okay, I will. Promise mo yan, ha? Mamaya, ha? Promise. Opo. Sige na, babalik na ako dun. Bye, Han. I love you. I love you more. So, ano na naman gagawin ko dito buong araw? Higay ng kanta ng mga kwarto ko. I hate doing nothing. Sabi ko na nga ba, hindi ako matitiis nito eh. Wait! I'm coming! I told you, hindi mo ako Dexter? LV? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako nakakagusto? Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit magamagaya ang mukha mo? Halika, pumasok ka muna dito. Salamat. Maupo ka. Paano mo nalaman ang bahay ko? Tinanong ko yung dati mong kaklase na si Makoy sa arts. Dexter, sorry Nandahan pa kita dito. It's okay. Pero, ano na naman ginawa sa'yo ng hayop mong asawa? Wala to. Napunggulang ako sa kama. My God, LV. Huwag kang magsinungaling. Inaabuso ka na nga ng asawa mo, pinagtatakpan mo pa siya. Si Lizzie nasan? Nasa mama ko sa Gapan. Dinala ko muna doon para hindi mapag-initan ni Harris. Ano? Pati si Lizzie binubugbog na din niya? Kapag napakawalang hiya naman talaga niyang asawa mo. Ano bang meron sa kanya at ayaw mo pa siyang iwan, ha? I mean, alam ko, hindi ko pa siya ganun kakilala, pero naman, LV, yung nakita ko sa bahay niyo nung pumunta ako, that's enough para isipin kong hindi siya mabuting lalaki. Mahirap magkwento, Dexter. Ba't pumunta ka pa dito? Gusto ko lang sana na makakaramay. Gusto ko lang yung pakikinggan at iintindihin ako sa mga pinagdaraanan ko.
Paano kita maiintindihan kung ayaw mo ipaintindi sa akin? LV, ano ba kasi nangyari sa'yo nung pupunta ka sa Canada? Wala, Dexter. Anong wala? At saka bakit ka pumatol sa ganong klaseng lalaki? Mapanakit at abusado. Samantalang ako noon, minsan lang nga ayaw kitang padapuan tapos itong lalaki to. Kung gawin kang punching bag, ganun-ganun na lang. Malaki yung utang na loob ko kay Harris, Dexter. Hindi lang ako, kundi ng pamilya ko. Nung umalis ako papunta Canada, nag-apply ako na English teacher sa mga Chinese. Nagkaroon ng time na bumagsak yung ekonomiya ng Canada, kaya nagkaroon ng mass layoff. Isa ako sa mga natanggal. For several months, walang-wala ako. Wala akong trabaho hanggang sa pinalayas ako sa apartment at tinitirahan ko. Literal akong tumira sa kalsada. Halos mamalimos ako dahil doon. Tinakip ako ng Canadian police at kinulong. Hindi ko nakilala si Harris. Bisita ng isang preso doon. Inalok niya ako ng tulong. Kaya daw niya akong palabasin sa kulungan basta pakasal lang daw ako sa kanya. At ginawa mo naman kahit hindi mo kilala ng lubusan yung tao. Desperado na ako nun, Dexter. Wala akong kamag-anak nun, wala akong kakilala. Anong gagawin ko? Si Harris lang ang pag-asa kong makalaya. Napakahirap sa kulungan, Dexter. Lahat ng kababuyan naranasan ko doon. Kaya napilitan na akong sunggaban yung offer ni Harris. Ba't hindi ka humingi ng tulong sa Philippine Embassy? Para ano? Para ipaalam nila sa pamilya ko? Hindi ko kayang malagay sa kahihiyan ng mga magulang ko. Ano na lang nasasabihin ng mga tao? Isang profesor sa Maynila na kulong? Baka hindi kayanin ni nanay yung kahihiyan at tatakihin pa siya sa puso. Yung pa inisip mo, inasa ganang sitwasyon ka na nga. Dexter, ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Kaya kahit na ayokong pumunta nun sa Canada, napilitan ako. Bukod sa may sakit pareha sa mga magulang ko, baon pa kami sa utang. Aksan lang bahay at lupa namin. So anong gagawin ko? Wala na akong choice nun. Kaya pati ako, iniwan mo sa ere. O ba't ka natahimik? Totoo naman, diba? Pinaasa mo lang ako, tapos yung hulog na ako sa'yo, bigla mo akong binitiwan. Iniwan na parang basura mo lang. Dexter, wala kang alam sa mga sinasabi mo. Ano pa bang hindi ko alam? Malinaw na malinaw sa sulat mo. Parang lumalabas na ginamit mo lang ako eh. No wonder. Ginamit mo rin naman yung asawa mo eh. Wala kang karapatan para husgahan ako, Dexter. Pero sige, total nandito na ako. Gusto mo malaman ang katotohanan? Sige, sasabihin ko sa'yo. Dexter, minahal kita. Bago pa may mangyari sa atin, mahal na kita. Hindi ko lang maipakita sa'yo dahil alam kong kailangan ko ring umalis. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sabihin mo, duwag ka! Mahilig ka magpasa kasi manggagamit ka! Kailanman, Dexter, hindi kita ginamit. Kung ginamit kita, sana sinagot kita noon pa. Sana pinagsamantalahan kong kabaliwan mo sa akin. Pero pinili kong itago na lang ang nararamdaman ko sa'yo dahil ayokong masira ang kinabukasan mo. At ayokong mahalin mo tapos iwan lang kita. Bakit bumalik ka pa? Maayos ng buhay ko. Nakalimutan na kita. Masaya na ako. Kasi hindi ako matahimik nung huli tayong nagkita. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo, Dexter. Alam ko kulang pang sorry, pero sana kahit paano mahanap pa sa puso mong kapatawaran. Kapatawaran? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki hinihiling mo sa akin? I almost died because of loving you. Alam mo ba ha? Pagkatapos ko maaksidente, halos masira ang pag-aaral ko dahil gusto kitang sundan sa Canada. Tapos magsusorry ka lang? Gusto mo akong makalimutan kayong lahat, ha? I'm sorry, Dexter. I'm sorry. Maraming salamat sa pakikinig. Aalis na ako. Sige, umalis ka na. Diyan ka naman magaling eh. Ngay pagtabuhay at iwan ako. Pero alam mo,
Kung galit man ako, hindi sa'yo, sa sarili ko, sa kabila ng ginawa mo sa akin, hindi ko pa rin makuhang magalit sa'yo. I'm sorry. Miss kita. Sorry. I miss you too. Hindi pa rin kita makalimutan. I'm sorry, Elvie. Naging mapasok na naman ako. Hindi dapat nangyari to eh. Huwag kang mag-sorry, Dexter. Hiniyaan ko naman mangyari. Ginusto ko rin naman. Pero mali pa rin. May asawa at anak ka na. Sige na, magbihis ka na. Baka maabutan ka pa ni Mare. Kailangan ko pang ayusin tong kwarto ko. Mara? Yeah. She's my fiancé. We're getting married in 5 months' time. Talaga? Matagal na kayo? We just turned 3 years. Ang swerte naman ng babaeng yan. Mas maswerte ako sa kanya. She saved my life when I almost ended it because of you. I'm sorry to hear that. You shouldn't be. Dapat pa nga ako magpasalamat eh. Kung hindi dahil sa kapaliwan ko sa'yo, I should have not met this wonderful girl. I see. Ano ba niya ito pa sa atin nun? Yes. I was honest enough to tell her na minsan ako nabaliw dahil sa isang babae. Alam ba niyang bumalik ako? Ay, hindi. At wala akong balak sabihin sa kanya. Kasi, ito naman yung huli natin pagkikita eh. We've all moved on. Or mas tama siguro sabihin na naka-move on na ako sa'yo. Ingatan mo na rin sarili mo at ang anak mo. Salamat, Dexter. Mauna na ako. Popoy at Asmin, that was the biggest stupidity I've ever made in my life. Napakawalang hiya kong lalaki. Napakawalang kwenta kong boyfriend. Hinayaan ko na naman ang sarili kong mahulog sa bitag ni LV. I was so weak, Popoy at Asmin. Hindi ko alam kung anong mahika meron si LV at bakit nangihina ako sa maamo niyang muka. At nung umiyak na siya sa harapan ko, ay tuluyan na nga natibag ang pinakaiingat-ingatan kong pader sa aking puso. Maling-mali ang nangyaring yun, Popoy at Asmin. Pero ano pa man ang sabihin ko, hindi mangyayari yun kung hindi ko rin ginusto. Oo, ginusto ko yun. Matagal ko yung inasam-asam. And to be frank, may certain fulfillment akong naramdaman. At alam ko, hindi iyon ang pride ko. Pero may napunan sa puso ko na matagal kong hinanap at hinangad. At iyon ay nang magtapat siya sa akin na mahal niya rin ako. Gusto kong magpakatotoo. May panghihinayang akong naramdaman. Pero kasunod nun ay ang pangangalabit naman ng aking konsensya. May asawa na si LV at may babae na akong napangakuan ng kasal. For the last time, Popoy at Asmin, gusto ko nang itama ang lahat. Nag-isip ako mabuti. Madami akong masasaktan kung ipagpapatuloy ko pa ang pakikipagkita at pag-iisip kay LV. Kaya nangako ako sa sarili ko. Napuputulin ko na ang kaugnayan ko sa kanya. Malapit na ang kasal namin ni Mara at dapat doon ko na ituon ang aking panahon. Tapos na ang sa amin ni LV. Isa na lang siyang alaala na ayaw ko nang balikan. Han, nasa ka na? Han, this is your third time to call in 5 minutes. Papunta na po ako. Are you sure? Of course. Ito talagang misis to be ko. Napakasigurista. Syempre. Mabuti na makasiguro ako na hindi mo ako i-enginein sa kasalukod. Talaga, hindi mangyayari yon. I will be there on our wedding day. Pero sa ngayon, ito muna ang pamamanhikan kung uunahin natin, okay? Oo nga, Tayat. Sobrang excited na talaga ako to be living with you and finally be called Mrs. Castro. Mas excited ako, Han. Actually, kanina pa nga ako nadetense kung ano sasabihin ko sa parents mo eh. Han, just be yourself, okay? Botong-boto naman sila sa'yo eh. Formality na lang itong pamamanhikan mo. Ikaw talaga #1 booster ko. Sige na, Han, papunta na ako dyan. Drive safely, ha?
Teka ng paborito mong kare-kare at buko pandan. Kinaror ko yun. Yun naman oh. I'll be there as fast as I can, okay? Basta mag-ingat sa pagmamaneho, ha? Opo. Okay, bye, hon. Mara. Yes, hon? Thank you. Para saan naman yan? For everything. Just always remember this. Whatever happens, mahal na mahal kita. Ano whatever happens? Han, ayoko ng ganyan. Ano ba yung sinasabi mo? Wala. Sobra lang talaga kitang mahal. I love you too, Dexter. And I can't wait to live the rest of my life with you. Bye. I love you. Anong oras na ba? It's almost 7. Kailangan ko na magmadali. Hello? Dexter. Who's this? Dexter. Si Elvie to. Pwede ba tayong magkita? Alam ko, nag-promise ako sa'yo na... I'm sorry, Elvie. Busy ako ngayon eh. Kahit saglit lang. May importante lang akong sasabihin. Please, after this promise, hindi mo na ako makikita. Elvie, ngayong gabi ang pamamanhikan ko sa magulang ni Mara. So it's impossible for me to meet you tonight. Besides, ayaw kong magkaroon tayo ng connection, so please. Dexter, pakinggan mo. Importante itong sasabihin ko. Hindi lang tayo ang involved dito. What do you mean? Puntahan mo dun sa park na malapit sa campus natin. Hintayin kita kahit anong mangyari. I'm sorry, Elvie, pero maghihintay ka lang sa wala. Bye. Elvie? Dexter, salamat naman at dumating ka. Akala ko matitiis mo na ako. Don't flatter yourself, Elvie. Pumunta lang ako dito para once and for all, tuntukan ako ano man yung nangyari sa atin. Kaya kung may maiwang bagahe ako bago ako ikasal, so kung ano man yung sasabihin mo, sabihin mo na. Binugbog ka na naman ba na asawa mo? Hindi, Dexter. Hindi lang talaga ako pinapatihimik ng konsensya ko. Alam ko, masaya ka na ngayon at ikakasal ka na nga. Ayokong isipin mo na ginugulo ko kayo ni Mara dahil wala akong intensyong sirain kayong dalawa. May bagay lang talaga na kailangan mong malaman. Ano bang sinasabi mo? Why don't you go straight to the point? Naghihintay pa yung pamilya ni Mara sa akin eh. Dexter, anak mo si Lizzie. Anak natin siya. Ano na naman kasi nungalingan yan, Elvie? Hindi ako nagsisinungaling, Dexter. Anak mo si Lizzie. So what's next? Ipapaako mo naman siya sa akin ngayon? No, Dexter. I just feel na karapatan mo at karapatan ni Lizzie na makilala ang kanyang tunay na ama. Kung iniisip mo na nagsisinungaling ako, well, makinig ka. Naaalala mo yung may nangyari sa atin 4 years ago? Nagbunga yun at si Lizzie yun. She's 4 years old now. 3 years pa lang kami mag-asawa ni Harris. At kaya ako laging binubugbog ni Harris lalo na paglasing siya dahil hindi pa rin niya matanggap na may nauna na sa akin. And every time na makikita niya sa Lizzie, umiinit ang ulo niya kaya nasasaktan niya yung bata. Dexter, anak mo si Lizzie. Huwag mo siyang idamay sa sama ng loob mo sa akin. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Dahil ayoko na maging komplikado ang mga bagay-bagay. Akala ko hindi na ako uuwi nun ng Pilipinas. At nabalitaan ko rin yung nangyaring aksidente sa'yo. Naisip ko na kapag sinabi ko pa sa iyo yung tungkol sa anak natin, baka mas lalo lang gumulo ang mga buhay natin. At ngayon, ha? Sa tingin mo ba hindi magugulo ang buhay natin dahil sa mga ginawang pagtatago ng katotohanan? Bakit mo sa akin to ginagawa, Elvie? Ikakasal na ako! Walang kaalam-alam si Mara tungkol dito. Paano ko ito sasabihin sa kanya? Hindi ko rin alam, Dexter. Sinabi ko sa'yo to para... hindi para balikan at mahalin mo ulit ako. Gusto ko lang malaman ni Lizzie ang katotohanan. Naawa na ako sa bata pag sinasaktan siya ni Harris eh. Hindi kami parehas makawala sa lupit ni Harris. Next month, sa pilitan na naman niya kaming kukunin puntang Canada. Ayoko na dun, Dexter. Hindi na kami ligtas dun ng anak ko. Ng anak natin. Nasa iyo na kung anong gagawin mo. I'm sorry, Dexter. Bakit ganun? Bakit ngayon pa nangyari sa akin ang mga bagay na ito? Bakit ganito kalaki ang dagok sa akin ng nakaraan? Gusto ko lang naman maging masaya. Pero bakit parang hirap akong pagbigyan ng pagkakataon? Masaya akong malaman na anak ko nga si Lizzie. Sa totoo lang hanggang ngayon,
ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagbunga ang isang gabing yon kasama si LV. Pero ramdam ko naman sa puso ko, nakatugo ko talaga si Lizzie. Pero paano nga si Mara? Wala siyang kaalam-alam. Matatanggap kaya niya ako kapag nalaman niyang may anak pala ako? At paano rin si LV? Popoy at Tasmin, litong-lito ako ngayon. Almost 2 months na lang ay kakasal na kami ni Mara. And this has become so complicated and I don't know what to do. Ni hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I love Mara so much. Pero mayroon din akong responsibilidad para sa mag-ina ko. So please, Popoy at Tasmin, bigyan niyo ako ng advice. Ayoko ng pagkatiwalaan ulit ang puso ko. Because the last time I did, napahamak lang ako at ayoko na ulit magkaroon ng malaking pagkakamali sa buhay ko. I just had enough. Maraming salamat, MOR. Gumagalang, Dexter. Alam mo, napakaganda ng kanta. Victims of love. They are all victims. Oo, biktima talaga victims itong of the past, ito. Mm-hmm. Victims of the present, and hopefully wala na maging biktima ng future. Diba? Kaya naman ako, Popoy, let's get straight to the point, diba? Ang gustong sabihin o ang gustong isang guni sa atin ni Dexter is ano ba ang kanyang dapat gawin. Napaka-komplikado kasi, Dexter, ng sitwasyon. Naiipit ka sa dalawang nag-uumpugang bato, diba? At naiipit ka doon sa pangako mo, diba? Sa pangako mo doon sa babaeng mahal mo, kung saan siya ang kasalukuyan mo. At laban yun doon sa obligasyon mo naman. 'Di ba? Sa obligasyon mo doon sa mag-ina mo na parte ng nakaraan mo. 'Di ba? Kaya napakahirap yan dalawang yan. Paano magmi-meet yan halfway? Paano mo mareremedyohan yan? Ako, ang masasabi ko lang sa'yo, Dexter, it all starts with, kasi unang-una sa lahat, bakit ba naging komplikado ang mga bagay-bagay? It's because hindi nagsabi ng totoo si LV. Doon naman ang ugat niyan eh. Diba? Yung dishonesty. So, I think the best way, or the first thing you should do about your problem, para ma-solve yan, is honesty as well. Maging tapat ka unang-una kay Mara. Diba? If there's one person na meron dapat unang makaalam yan, dapat si Mara yan. You have to be brave enough and honest enough para sabihin kay Mara na nagbalik na si LV at sabihin sa kanya kung ano talaga yung mga nangyari at kung ano tong na-discover mo na may anak ka na pala talaga kay LV. She deserves to know the truth. Oo naman. Yung kaliit-liitang katotohanan, pati yung pakikipagkimihan mo kay LV, aminin mo sa kanya yan. And I don't think, tanda mo, at first magagalit si Mara. At first hindi niya matatanggap. But ako naniniwala ako